Kumusta, Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nangyayari sa buhay mo, sa relasyon, sa iyo, sa person mo, at saka sa uli kukuha ko ng angel number at saka charms. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Sakto, tatlo yung kailangan natin eh. 7 of Pentacles, 8 of Cups, at Knight of Cups. Ang pinapakita rito sa relationship card mo ay patungkol sa relasyon mo sa kapwa. Kasi yung lahat ng pinaghirapan mo, kumbaga inaani mo na, bumabalik na ng positibo sa iyo. Ang ilan sa inyo gusto mo nang mag-retire. Dalawang cards na yun nagsasabi niyan patungkol sa karir mo. Yung patungkol sa career o kaya sa negosyo ang tinutukoy mo dito. Pero kapag huminto ka na sa isa, meron ka naman panibagong sisimulan na yugto sa buhay mo. Kumbaga, yung mission mo sa nauna, gusto mo na itong tapusin at magsimula ng panibago. Sa kung ano yung passion mo or gusto. Pero ang bata mo pa sa card na ito pinapakita, anuman ang gender mo, nasa 35 to 50, mga ganon. At saka sa career, mas nagpo-focus ka sa pag-unlad mo. At saka sa career, kung gusto mong tapusin na kung ano man yung career na pinasok mo o negosyo, kailangan handa ka. Kasi kung pagbabatayan mo yung cards, kukulangin yung financial na makukuha mo kung mag-retire ka man or naipon. At ang advice ng cards, kung hindi mo na gusto yung trabaho mo, pero pinapakita na napaka-importante nito. At saka matuto ka rin makiramdam kasi hindi maganda yung ekonomiya kahit saang bansa. Maaapektuhan talaga yung financial mo. Itong 7 of Swords ang nagpapatunay na ipagpapatuloy mo kung ano yung mga plinano mo. Pero ang advice ng cards ay kailangan planuhin mo ito na mabuti. Naka-2 cards ka na. At saka huwag ka rin makinig sa sulsol. Ikaw yung magdesisyon para sa sarili mo. Kung stress ka sa trabaho mo, magpahinga ka. Hindi kailangan tumigil or mag-isip ng negatibo. Sa mga single, kung ano yung gusto mo sa relasyon, ito yung i-manifest mo. Kasi ang ilan sa inyo nagkaroon ng heartache sa past, kaya nahihirapan ka magtiwala muli. Kaya mo na-meet yung person na nagbigay sa'yo ng heartache kasi meron pang darating na person na ganun din. 2 cards na yung nagsasabi niyan na biglaan ding mawawala. Pero this time, hindi na ganun kasakit kasi naging ready ka na. Itong relationship na card ang nagsasabi na mauuwi sa kasalan ang ilan sa inyo, ang iba naman yung relasyon nyo ay mas lalong tatatag. Hindi na ganun kadali na masira. At saka kung nagkakaroon man kayo ng misunderstanding or pagtatalo sa relasyon, kailangan nyo ng time para malalaman mo kung tama ba yung treatment na ginagawa mo sa relasyon nyo.
Itong never give up naman, hindi lang patungkol sa relasyon, kundi pati na rin sa buhay mo na hindi mo kailangan sumuko, libangin ang sarili, para makaisip ka ng ibang paraan para masolusyonan yung problems mo. Binabasa ko sa inyo yung booklet para mas madaling maintindihan. Itong personal power, kung paano mo itrato yung sarili mo, dapat ganun ka rin itrato ng kapwa mo. Ito yung card na nagpapaalala sa'yo ng positive energy mo at saka lakas. Sa mga nasa relationship naman, maganda yung relasyon nyo ng person mo. Pero kahit na anong effort ang ibigay mo, kapag yung person ay hindi talaga nakukontento, ay mauuwi talaga sa abandonment. Pipilitin mong maayos yung relasyon niya ng person mo kahit na meron ng pagdududa sa iyo. Pero ang advice ng cards, kung ano man yung nasa isip mo na pagdududa, kailangan meron kang ebidensya. Para hindi lumabas na ikaw yung masama sa sitwasyon. Ito naman yung cards mo. Two of Wands, the Chariot, Queen of Wands. Sa cards mo na ito ipinapakita, nakatatlong cards ka na para sa movement, travel, o kaya yung nasa gitna ka ng daan. Hindi mo alam kung left and right ba, mag-move forward ka ba, or mag-i-stay ka na lang. At ang advice ng cards ay yung bang pagbatayan mo yung feelings mo sa direksyon na gusto mong tahakin. Kaya palang ilan sa inyo, magre-retire ka kasi nga 'di ba, kahit hanggang dito pinapakita na meron kang gusto talagang simulan. Marami kang ambisyon at saka determinado ka sa mga gusto mong simulan. At ang advice ng cards ay magtiwala ka sa sarili mo, sa naiisip mong tagumpay. Sa financial, ginagamit mo sa makabuluhang bagay yung financial mo. Kumbaga, mas lalo mong pinapalawak or pinaparami. Ang ilan sa inyo, magtatayo ka ng negosyo o kaya yung negosyo na sinimulan mo ay palalawakin mo. Ang ilan naman sa inyo ay yung trabaho mo, nakadalawang cards ka na sa ibang lugar or ibang bansa, yung bang palipat-lipat. O kaya papalit-palit, pero kahit ganito yung schedule ng karir mo, maganda naman yung kita. Meron din kasing export tsaka import na yung bang negosyo. At saka magaling ka talagang mag-manage ng financial mo. Ito yung pagpatuloy mo. Kasi 4 na cards ka na para sa magandang resulta. Itong 9 of Swords naman ay nagsasabi na kung kailan binigay na ni God yung mga panalangin mo, yung sagot sa problems mo, tsaka naman nalulungkot ka pa rin. Kasi hindi naman talaga natin mape-perfect yung buhay. Nasa contentment yan kung hanggang kailan ka makukontento. Kapag fulfilled ka or kontento sa buhay, doon ka makakaramdam ng perfect yung buhay mo or happy. Tsaka ang advice ng cards, kung ano man yung problema na naiisip mo or nararamdaman, pansamantala lang yan. Single ka man or nasa relationship, LDR ang connection or relasyon. At may pagkakataon na hindi talaga maiwasan kahit na committed ka na, ma-attract ka sa ibang lahi. Guys, kayo na lang tumukoy kung si person mo ba'y nababanggit ko or ikaw dahil connected kayo sa isa't isa. Itong card na ito ang nagsasabi na nasa tamang direksyon ka ng buhay mo.
pinapaalala na guided ka ng universe or ng spirit guide mo. At saka magkakaroon din ng clarity kung meron mang problem or issue sa buhay mo. Itong card naman na ito, mas maigi na mas mag-increase yung attention mo or interest sa sarili mo. Malapit mo nang makamit yung mga pangarap mo or goals. Itong card na ito ang nagsasabi na kailangan ng slow down, pag-iingat at saka protektahan mo yung sarili mo sa mga mapanlinlang na kapwa. At kung meron ka mang plano, pag-isipan mo ito munang mabuti bago umaksyon. Ituloy ko na para sa ilan na nasa relationship na merong betrayal or panlilinlang sa relasyon. At saka pinapakita sa mga cards na pwedeng ikaw ito o yung person mo na nagsisisi kasi niloloko mo yung person mo. Hindi ka makatulog. Kasi maganda yung pakitungo ng person mo sa iyo marami ng cards yung pinakita na kaapat na. Sa mga single, nakadalawang cards ka na marami kang ma-attract na potential person. Kalahi mo or ibang lahi. Pero nakatatlong cards ka na ikinukondisyon mo muna yung sarili mo. Kasi wala namang issue sa mga nagpapakita ng interes, kundi yung issue mo sa sarili mo, yung patungkol sa nakaraan. Tama yung desisyon mo na i-condition mo muna yung sarili mo para positive na love ang darating in the future. Six of Pentacles, Page of Wands, at the Sun. Ito yung cards ng person mo. Sa cards ng person mo, pinapaliwanag na kung ano yung mga magandang nagawa mo sa kapwa mo, yun din ang babalik sa iyo. At saka, kung malakas ang karisma mo, malakas din ang karisma ng person mo. Ano rin siya maraming ambisyon sa buhay, balanse, at saka marami siyang katanungan sa isip niya. Pero magkakaroon din ng clarity yung lahat, katulad sa cards mo. Dito na sa cards ng person mo, positive yung pinapakita na magkakaroon ng solution, ano man yung problema ang kinakaharap. Ito yung clarity na yung parang mabubunutan siya ng tinik. Makakagalaw na siya ng malaya at magiging happy na. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, nagkakaroon ka ng problema or issue sa kalusugan mo pero aaksyonan mo ito at mas magiging maganda yung health mo. Parang mas lalo ka magiging active or healthy. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Magkakaroon ng healing at saka recovery. Single ka man or nasa relationship, ang ilan kasi sa inyo meron kang anak. At nakikita niya lahat ng sakripisyo mo. At pinapakita sa cards na yung mga pangarap niya nabubuo dahil sa iyo. Kung tingin mo sa sarili mo, unsuccessful ka, pero yung anak mo na ito or person na ito ay ang tingin niya sa iyo, successful ka. Ikaw yung magandang halimbawa sa kanya. Magiging matagumpay din siya. At saka sa ilang single, kahit happy ka na sa pagiging single, meron pa rin potential person na darating. Itong Two of Pentacles naman ay kailangan ng pagbalanse sa financial, sa career o anumang sitwasyon. Kasi yung tamang pagbalanse ang mas magbibigay sa iyo ng mas maraming oportunidad na mas makakatulong sa iyo. At saka gamitin mo rin yung oras mo at saka financial sa tama para magpapatuloy yung tagumpay mo.
At para naman sa ilan na nasa relationship, kailangan ng give and take at saka matuto kang makinig sa person mo. Para pakikinggan ka rin niya at saka maayos niyo yung problems niyo. Pinapakita rin na responsable ka sa mga obligasyon mo. At saka sa relasyon, hindi pwedeng lagi kayong magkasama ng person mo. Hayaan mo rin na kahit na magkarelasyon kayo, meron siyang sariling buhay. Para malaman mo din kung ano yung worth niya sa buhay mo at mamiss mo siya. Itong card na ito ang nagsasabi na merong swerte na darating sa buhay mo. Pangalawang card mo na to. At saka marami ka ring problem na tinitiis, pero maganda pa rin yung magiging resulta ng pagtitiis mo. Itong chance, merong darating sa buhay mo na kailangan mong maging aware. At saka kung may mga sitwasyon na hindi ka na happy, ito na yung best, yung tamang panahon para umalis sa negative situation. Itong achievement, ibig sabihin may mga positive result yung mga pinaghirapan mo. May celebration, graduation, matuwa at maging proud sa sarili dahil sa mga na-achieve or nalagpasan. I-add ko lang para sa mga nasa relationship na magkakaroon ng clarity sa relasyon nyo ng person mo sa mga hindi nyo na pag-uusapan or hindi mabanggit ng person mo sa iyo. Yung pag-uusap nyo ang makakapag-solve sa problem na kinakaharap. May babalik na muli sa maayos yung relasyon or connection nyo ng person mo. 222. You have no idea the size of blessing that is coming your way for being so consistent. It is literally your time to receive it. Kukuha naman ako ng charms para malaman natin kung alin sa 12 zodiac sign ang nangunguna. Additional na lang ito guys, pwedeng mag-resonate ka dito or sa tarot cards ka lang magre-resonate. At saka ikaw na rin bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo. Leo, Cancer, Gemini, Pisces, Aries, at Virgo.